Dahil sa holiday season, usong-uso na naman ang card games na nagpapasaya sa bonding tuwing kasama natin ang mga mahal sa buhay. Pero alam mo bang may bagong cards ngayon na imbis mapatawa ka raw ay magpapaiyak sa'yo? Ito ang comfort cards. Gawa yan ng magkasintahang John Cornwell at Camille Velarde, ang founders ng Bakas mula Dasmariñas, Cavite. Nagsimulang mag-viral ang Bakas dahil sa una nitong product line ng mental health apparel, kung saan may inspiring messages ang kanilang mga damit. Both of us, during the pandemic, we have our fair share of struggles. Trigger warning lang for the viewers, but we're both suicide survivors. We needed someone professional siguro, and then it's really not accessible here, especially in the Philippines, especially na may stigma around mental health issues. Mental health has been really matunog siya during the pandemic, so we thought, what if we can do something about it? Ayon kina John at Camille, layunin nilang magpalaganap ng pag-asa at labanan ng stigma sa mental health. Kaya naman ginawa nila ang comfort cards para buksan ang usapan sa mental health ng mga Pilipino. Kasi if we've managed to successfully spark conversations through the apparel, so we thought of what if parang card game where people can reflect lahat ng mga struggles natin, lahat ng unspoken feelings, bottled up emotions, pwede nating malabas. A lot of people are asking like, bakit comfort cards? If panakit? Mapanakit naman siya. Ang dami na naming nagpapaiyak dun sa TikTok, nakikita namin. Actually, mental health, the first step towards if you really want to heal is you need to talk about it. Kahit na masakit, afterwards, magkakaroon ka ng comfort kasi you were able to express it. May dalawang versions ang comfort cards na parehong may 60 questions. Healing, acceptance, forgiveness, at self-love ang mga temang mapag-uusapan dito. Pwede itong gamitin by group, pair, o kahit solo para sa self-reflection. Paalala nila habang ginagamit ang cards, listen actively and respectfully. Huwag i-pressure ang mga kasama mag-share dahil pwedeng-pwede mag-pass kung hindi komportableng pag-usapan ang nabunot na katanungan. Minsan may mga personal na bagay na napag-uusapan sa grupe. What you see, what you hear. Leave it here. The disclaimer also aims to somehow establish an environment na it's okay to cry. It might trigger some emotions na makakapaiyak. Sa loob lamang ng 2 buwan, higit 50,000 pieces na ang bumili nito. Bukod sa layuning makapagpalaganap ng kaalaman, naglalaan din sila ng up to 30% mula sa kanilang profit para sumuporta ng mental health programs. Plano rin ni John at Camille na magsimula ng non-profit arm ng Bakas. Thankful ang mag-partner dahil sa natatanggap nilang feedback na talagang nakakatulong ang cards sa mga gumagamit nito. Merong isang teacher na nag-share na ginamit siya for sa subject na parang all about like self-reflections, bigyan ng feedback. It actually worked well. Siyempre madaming struggles din yung mga ibang estudyante. Ang siguro masama na the earlier you start conversating about this kind of questions, the better. Let's not make it too late. Kasi we see stigma not only in public places Stigma actually starts inside the household most of the time. May bumili sa amin na sabi niya, binigay niya daw sa anak niya. Parang na-amaze ako kasi mother na siya and then ginamit niya with her children. That's amazing kasi parang pinapractice na niya yung mga anak niya to start conversations about mental health. Ang nais iwang mensahe ni John at Camille, hindi dapat katakutan o kahiyaan ang usapang mental health. Pangarap nila na dumating ang panahon na hindi na lang ito na pag-uusapan tuwing may okasyon o selebrasyon, kundi kahit anong panahon sa oras na kailangan ito ng bawat isa sa atin. May kamustahan na culture sa Philippines di ba? Yung kailangan lang nating matawid na somehow parang barrier is the usual answer na okay lang. It's okay to not be okay. Kailangan lang natin mag-establish ng safe space na it's okay to say na you're not okay.